Kasado na ang isang napakahalagang tune-up game ng Gilas versus Poland na kung saan it is expected na makakatapat ni Kai Sotto ang isang legit NBA player na starter ng San Antonio Spurs na teammates ni Victor Wembanyama na si Jeremy Sohan. Napakalakas na team ang Poland pero based sa mga previous games ng Gilas against basketball superpowers ay we have proven na pwede tayo makipagsabayan sa kanila. Nando na tayo, kaya lang hindi pa natin kayang manalo. At alam ito ni Coach Tim Cone and he is making sure na this time hindi lang labanan hanggang sa dulo, kundi tatalunin na natin ang mga teams na nasa itaas natin in terms of FIBA rankings. Gaganapin ang Gilas versus Poland ngayong June 29 na kung saan masusubukan na naman si Kai Sotto against legit NBA player na si Jeremy Sohan. Jeremy Sohan average 11.6 points per game, kaya siguradong pahihirapan nito ang Gilas at masusubukan ang inside defense ni Kai kung paano niya mapipigilan si Jeremy na siguradong alam na kung paano lalaruin si Kai dahil kakampi nito si Victor Wembanyama na napakatangkad katulad ni Kai. Pero kampante tayo sa expertise ni Coach Tim Cone na kung saan siguradong meron ng nakaplano kung paano niya gagamitin si Kai to maximize his skill set. Pero ang tanong, kakayanin kaya ng Gilas ang Poland sa isang tune-up game? Well, one thing is for sure. In terms of skills and height, ay hindi na tayo dihado. Compared sa mga previous Gilas teams, ay mas maganda ngayon ang pasahan under Coach Tim Cone at maganda rin ang composition ng team dahil very versatile ang lineup. Mga two-way players lahat ang mga pinili ni Coach Tim Cone at meron ng continuity and program. The only problem or question ay kung sapat ba ang 10-day training ng Gilas. Isang major international tournament kasi ang sasalihan, kaya it remains to be seen kung enough na ba ito. Pero may plano na si Coach Tim Cone and they feel na ito ang pinakamainam na schedule to form a potent and a fighting team. Mahirap rin kasi kapag months ang preparation dahil merong kanya-kanyang mga mother teams ang mga players, kaya pwedeng magkaroon ng conflict sa mga schedule. Kaya maganda na rin ang 10-day training lang dahil lahat ng mga players na gusto ni Coach Tim Cone ay nag-commit lahat and they are all excited and raring to go. At kahit merong laro ang Gilas, ay hindi maapektuhan ang NBA dream ni Kai dahil magagawa pa rin niyang maglaro sa mga NBA minicamps and workouts kahit na maglalaro rin siya sa Gilas dahil nga sa 10-day training na susulitin ni Coach Tim Cone na gaganapin dito sa Pilipinas. So in other words, ay lalagarin si Kai sa NBA at sa Gilas para sa Olympic qualifying tournament na kung saan naghihintay ang Latvia at Georgia, dalawang napakalakas na teams na tangkaing talunin ng Gilas upang makapag-qualify sa Paris Olympics. At isa sa sasandalan ng Gilas ay si Kai Sotto. Sinabi yan mismo ni Coach Tim Cone na si Kai ang main man ng Gilas. And for sure, ito na ang makapagbigay ni Kai ng malaking break upang maipakita sa buong mundo kung gaano siya kagaling. Isang perpektong tambalan ang Kai Sotto at Coach Tim Cone dahil meron silang tiwala sa bawat isa. Kailangan lang kasi ni Kai ng isang coach na merong malaking tiwala sa kanyang kakayahan dahil the reality ay napakagaling naman talaga ni Kai Sotto. At balitang NBA naman, Anthony Davis, Victor Wembanyama, swak sa All-Defensive First Team. Lusot sa All-Defensive First Team ng NBA si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers at si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Kasama rin ni Davis at Victor Wembanyama sa All-Defensive First Team sina Bam Adebayo ng Miami Heat, Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves at Herb Jones ng New Orleans Pelicans. Samantala sa All-Defensive Second Team naman ay lusot sina Alex Caruso ng Chicago Bulls, Jrue Holiday ng Boston Celtics, Jalen Suggs ng Orlando Magic, Derrick White ng Boston Celtics at Jaden McDaniels ng Minnesota Timberwolves. Ang season na ito ay minarkahan ang unang taon na ang all-defensive team ay hindi napapailalim sa positional requirements na nagpapahintulot sa mga center
na kumuha ng 4 sa 5 pwesto sa unang team. Ang pagpili kay Rudy Gobert ay ang pang-7 na sa kanya na nagtay rin sa kanyang NBA record sa pagkamit ng kanyang ika-4 na Defensive Player of the Year award ngayong season. Si Rudy Gobert ang naging sandigan ng top-ranked defense ng Minnesota Timberwolves ngayong season habang nag-average siya ng 14 points, 12.9 rebounds, 2.1 blocks, and 0.7 steals bawat laro. Ang Minnesota Timberwolves ay winalis lang ang reigning champion na Denver Nuggets mula sa postseason upang umusad sila sa Western Conference Finals. Ang pagpili ay nagdagdag pa ng isang karangalan para kay rookie Victor Wembanyama, ang isa ring finalist para sa Defensive Player of the Year kasama sina Rudy Gobert at Bam Adebayo. Nakuha niya ang unanimous Rookie of the Year honors at unanimous selection sa All-Rookie Team na inanunsyo nitong Lunes. Pinangunahan ni Vic Wembanyama ang liga sa blocks na may 3.6 bawat laro. At matapos ang sunod-sunod na season bilang second team All-Defensive Selection, si Bam Adebayo ay napili sa first team sa unang pagkakataon. Ang pagpili ay unang beses din para kay Herb Jones sa kanyang 3 season bilang defensive stopper sa New Orleans Pelicans. Ang pagpiling ito ay ang pang-5 na para kay Anthony Davis. Ang Minnesota Timberwolves at ang Boston Celtics ay naglagay ng tig-2 players bawat isa sa All-Defensive Team. Si McDaniels ay sumali kay Rudy Gobert mula sa second team, habang sina White at Holiday ang bumuo sa All-Defensive backcourt ng Boston Celtics. Parehong umabante ang 2 koponan sa NBA's Conference Finals. At ang pagpili kay Holiday ay pang-6 na beses na at 3 beses na siyang napili sa first team. At naglagay ng kaunting liwanag sa natalong season ng Chicago Bulls nang nalaman nila na ang veteranong guard ng Chicago Bulls na si Alex Caruso ay pinarangalan sa All-Defensive Second Team. At ang pinakabagong karangalan ni Vic Wembanyama ay hindi katulad ng iba. Ang sentro ng San Antonio Spurs ang naging unang player sa kasaysayan ng NBA na napasama sa All-Defensive First Team bilang rookie. Ang Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves ang nanguna sa koponan at siya lang ang nag-iisang unanimous selection. Pagpasok sa liga na to, malinaw na mataas ang mga inaasahan sa kanya dahil siya ay 7'3" at tumira ng mga step back 3. Maraming tao ang mas binibigyang pansin niyon kaysa kung ano talaga ang ginagawa niya sa defensive end. Kaya para makuha niya ang first team sa unang pagkakataon, ito ay isang malaking karangalan para sa kanya. At yan ang salaysay ni Bam Adebayo tungkol kay Victor Wembanyama.